Ang Diyos na makapangyarihan, ramdam ang ating pangangailangan, kaya siguradong tayo rin ay Kanyang tutulungan. Ginamit ba niya ang Kanyang kapangyarihan para sa Kanya? Hindi. Kung ginamit niya ang Kanyang kapangyarihan para sa Kanya, sana hindi siya napako sa krus. Ginagamit niya ang kapangyarihan niya para sa mga kinakaawaan niya. At ikaw yun, ako yun, nag-iisang tupa. Ikaw yung nag-iisang tupa para sa Kanya. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang piligrong naranasan sa gitna ng karagatan ng mga disipulo kasama si Kristo. Hindi po masyadong dinescribe kung papaano ang nangyari dito, pero sa reaksyon lamang ng mga disipulo, masasense natin, matindi ito. Kasi takot na takot sila. Mga kapatid, most of them were seasoned fishermen. Bihasang mga mangisda ang mga yan. Sanay sa karagatan. Yung takot na takot ang mga bihasang mangingisda, tapos hihingi na lang ng tulong. Ang isang karpintero na wala namang alam sa pangingisda, matindi na yan. Ibig sabihin, na-exhaust na nila lahat ng paraan. And look at how they called Jesus for help. Sa version ngayon ni St. Mark, Teacher, Teacher, do you not care? We are perishing. Sa version ni St. Matthew, Lord, Lord, we are perishing. Sa version ni St. Luke, Master, Master, we are perishing. Lord, Teacher, Master. Ano ba talaga, kuya? Ano yan? Inconsistency sa Biblia? Hindi. Talagang takot na takot lang sila. Kaya ang dami na lang nasabi, parang ikaw, pag takot na takot, kung sino-sino santo, minsan nagkakapare-pares na, puro Mama Mary, Fatima, Medjugorje, Lazaret, Lourdes. Pare-pareho lang yan eh. Sabi nga ng iba, sa takot ko, Father, lahat na lang ng dasal, nadasal ko. Pati yung dasal, bago at matapos kumain. Takot na takot sila. Kaya ganyan sila. Pero, anong ginagawa ni Kristo? Natutulog. Sa kabila ng gulo, sa kabila ng bagyo, natutulog si Kristo. Paano nangyari yun? Ang sabi, sa ating gospel reading, yung bangka, almost lumulubog na. Napupuno na ng tubig, natutulog pa rin siya. Ano yun? Mantika lang? Parang ganyan lang? Pwede mong captionan, baha ka lang, antok ako. Bagyo ka lang, matutulog ako. But of course, alam natin, joke lang yan. Ganyan ba yung ginawa ni Kristo? Na para bang, sige, pagtitripan ko kayo, tatakutin ko muna kayo. Hindi ganun, Mars. Hindi ganun ang Panginoon. Talagang tulog siya. Bakit nga ganun, Father? Pagod siya. As evening drew on, ang sabi sa opening lines dyan, ibig sabihin, maggagabi na, may ginawa si Kristo noong umaga. Nagtuturo siya. Verse 34 na po yung napakinggan ninyo. So, sa verse 1 tayo, ang dami niyang tinuro. At syempre, hindi lang naman po pagtuturo yan. Nandiyan na yung kaukausap, kamusta, nandiyan na yung laying of hands, pagpapalaya sa mga demonyo, pagpagaling ng mga may sakit. And you should know that. Kita niyo ako, bakit ako nalilate? Nagbe-bless lang naman ako ng sasakyan. Blessing lang ng sasakyan, Father, 15 minutes, 30 minutes. Hindi nga lang bless eh. Chika-chika, picture-picture. Ako lang ito. Paano pa si Kristo? Actually, mas napapagod ako mag-bless kaysa mag-misa. Totoo. Paano pa si Kristo? Araw-araw itong ginagawa ng Panginoon. Pagod, kaya mahimbing ang tulog. Ako po, mabalik sa akin. Di ako makakatulog na nakapanjama, naka-t-shirt. Gusto ko, relax. Sandong maluwag, shorts na maluwag. Ayaw kong mag-unan. Yung mga unan, inilalapag ko yan. Ayaw kong madikit sa aking katawan. Hindi ako nagkukumot kahit malamig. Kaya pero minsan nakatulog ako, nakapantalo, nakabelt pa, nakapolo pa, naka-close neck pa, nakatulog ako. Bakit? Pagod na pagod ako. Yun ang nangyari kay Kristo. So, ibig sabihin, si Kristo ay totoong tao. Umiyak din siya, nagalit din siya, natawa rin siya, nakatulog din siya, napagod din kasi siya. Totoong tao. Pero,
Pansinin po ninyo, si Kristong totoong tao, nang ginising siya, ang sinabi niya dun sa hangin, tigil. Ang sabi niya sa dagat, tumahimik ka. And suddenly, the wind became silent and the waves became flattened out all at once. At magkasabayan baka sabihin nyo, naunang tumahimik yung hangin. And after a few minutes, tumahimik yung dagat. Hindi ganon. Kung ganon yon, pwede mong i-debunk yon. Pwede mong sabihin, natural lang pala yon. Kasi, huwag na nating pahabain, pero sa geography, yung lugar kung saan nangyari, yung eksena, usual na may nangyayari dyan, na bigla na lang hahangin na malakas, na parang may bagyo, at bigla na lang din mawawala. Usual yon, normal yon. Alam ni Kristo yon, sapagkat Hudyo rin siya. Alam niya yung kalakaran dyan, usual yan. So, kung yun ay usual, kung dumating yon, pumabagyo, pwedeng sabihin ng Panginoon, alam ko na ito, mawawala din agad ito. Sabihin niya, tumigil ka. O nakita niyo, tumigil. At tulad ng isang pastor nagsabi, kaya kong mapastop ang lindol. Well, syempre, alam mo namang hindi magtatagal yung lindol eh. So, pwedeng ganun ang ginawa ng Panginoon. Kasi usual na nangyayari yon. Pero hindi ganun ang nangyayari. Bakit? Sapagkat nang pinatahimik ni Kristo ang hangin, sumunod pati dagat, pareho, sabay. Hindi tumahimik ang hangin, tapos, siyempre, nagugulo pa yung dagat, ginulo ng hangin eh. Hindi ganun ang nangyari. All at once, sabay yung dalawa. Nakita nyo na, advance na ang teknolohiya natin ngayon. Hanggang ngayon, di pa rin natin makontrol ang kalikasan. Kasi tanging Diyos lang ang pupwedeng kumontrol niya. Si Kristo, na sinasabi sa John 1:1, sa pasimula pa lang ay nandyan na, kasama na ng Diyos at ang Diyos ay siya. Si Kristo na sinasabi sa letter to the Hebrews 1:2, na nilikha ang lahat ng bagay sa kanyang pamamagitan, kaya siya ang tagapamahala ng lahat ng nilalang, kasama ang hangin at dagat siya. Si Kristo na sinasabi sa ating first reading, nag-Diyos na totoo, na kayang sabihin sa dagat, hanggang dyan ka lang, sapagkat si Kristo ay Diyos ding makapangyarihan. Amen? So bakit ko po i-emphasize ito, yung humanity at yung divinity? Para sabihin sa inyo na ganun tayo ka-blessed. Sapagkat meron tayong Diyos na makapangyarihan, pero naging tao kaya nararamdaman, sensitibo, hindi pa tayo humihiling, alam na niya ang ating pangailangan sapagkat siya'y naging tao rin naman. Ang sabi nga rin sa letter to the Hebrews 4:15, we do not have a high priest who cannot sympathize with us in all our weaknesses. Meron tayo, si Kristo, who has been tempted in every way like us, but did not sin. Hence, verse 16, we can confidently approach the throne of grace and ask for His mercy, for us to have that grace for timely help. In other words, ang Diyos na makapangyarihan, ramdam ang ating pangangailangan, kaya siguradong tayo rin ay Kanyang tutulungan. Yun ang dapat nating paniwalaan. Doon sumablay ang mga alagad sa Ebanghelyong ating napakinggan. Nagkulang sila sa pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan. Nagkulang sila sa pananampalataya sa Kanyang pagmamahal at pakialam. Yung una muna, pagdududa sa kapangyarihan. Isipin po ninyo, matagal-tagal na rin silang nagkakasama. Nakita nila, pag sinabi ni Kristo, nangyayaring talaga. Sabihin lang ni Kristo, sa bulag makakita, nakakakita. Sa pilay, makalakad, nakalalakad. Sa patay, mabuhay, nabubuhay. Kahit na medyo duda pa sila, kung Diyos nga ba siyang talaga, nakita nila na anuman ang hilingin ni Kristo sa langit sa Ama, ipinibigay, nangyayaring talaga. Hindi ba sapat yun? Na magkaroon sila ng paniniwala na kapag sinabi ng Panginoon ay magkakagayon? Sipin po ninyo, bago sila maglayag sa bangka, maliwanag ang sabi ni Kristo, let us cross over to the other side. Tumawid tayo sa ibayo. Hindi sinabi ni Kristo, halika, bangka tayo, magpakalunod na tayo. Hindi sinabi ni Kristo yun. Ang sabi ni Kristo,
We pass over to the other side. Hindi niya sinabi, let us go under and be drowned. Hindi niya sinabi yun. So hindi pa sila naglalayag, may assurance na agad. Makatatawid sila. Hindi nila pinaniwalaan yun. In fact, humingi sila ng tulong kay Kristo. Medyo huli na eh. Yung bangka napupuno na ng tubig eh. Bakit? Gumawa muna sila ng paraan. Ano yun? Mas kaya nila kaysa sa Kanya? Hindi sila naniwala sa kapangyarihan niya. Not just that, hindi rin sila naniwala sa pagmamahal niya, sa malasakit niya. Ang tindi nung tanong, Teacher, do you not care? Wala ka bang pakialam? Sa loob-loob sigurado ni Kristo, Ako? Ako walang pakialam? Kaya nga ako nandito kasama ninyo. Kaya nga ako nagkatawang tao at mamamatay ako para sa inyo. Ako pa ang walang pakialam? Ako nga ang dahilan kung bakit nandito kayo sa bangka. Ako ang nag-aya. Ano yun? Niyaya ko kayo para lunurin lang? I understand that at this point, hindi pa talaga nakagagawa ng milagro si Kristo na ang diretsyong beneficiary ay ang kanyang mga disipulo. Yes, nagpapagaling si Kristo, pero hindi niya pinagaling ang kanyang mga disipulo. Okay? Nagpapalaya siya ng mga demonyo, pero hindi ang mga disipulo ang in-exercise ni Kristo. Bumuhay siya ng patay, pero hindi ang mga disipulo ang namatay at muli niyang Hindi. So at this point, before this point, wala pang diretsyong himalang ginawa si Kristo na ang beneficiary ay ang kanyang mga disipulo. Pero yun ang punto. Kung nagawa ni Kristo sa iba, bakit hindi gagawin sa'yo? Ikaw itong alagad at sumusunod kay Kristo. Mga kapatid, huwag nating ulitin ng pagkakamaling ito, ha? Una, maniwala tayo sa kapangyarihan niya. Ano bang sinasabi niya ngayon sa iyo? Katulad ng sinabi niya sa mga disipulo, tatawid tayo. Why? Because I'm with you. Kasama mo ako sa bangka. Pag sinabing I'm with you, paulit-ulit yun sa Bible, ha? Do not be afraid, I am with you. Ang sabi nga ng mga dalubhasa, 365 times. Ilan bang araw meron tayo sa buong taon? 365. So araw-araw sinasabi sa atin ng Panginoon, do not be afraid, I am with you. Napakahitik na kahulugan ng I am with you. Ang ibig sabihin ng dalawa, I am. Yun ang pagpapakilala ng Diyos kay Abraham in the Old Testament, I am who am. Ako ang Diyos na makapangyarihan. I am with you. Anong kahugpong nun? Nagkatawang tao ko, ramdam ko ang pangailangan mo, and I am with you. Kasama mo ako. Ano yon? Makapangyarihan lang ako, tapos kasama mo ako? Hinahayaan kita sa paghihirap mo? Hindi ako gano'n. Kung ikaw maawain, tumutulong, ako pa ang hindi maawa sa iyo. Kung ikaw maawain, gusto mong tumulong, kapos ang kakayanan mo, ako sobra-sobra ang kakayanan ko at gagamitin ko ang kapangyarihan ko para sa iyo. Tingnan niyo si Kristo. Ginamit ba niya ang kanyang kapangyarihan para sa kanya? Hindi. Kung ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa kanya, sana hindi siya napako sa krus. Ginagamit niya ang kapangyarihan niya para sa mga kinakaawaan niya. At ikaw yun, ako yung nag-iisang tupa. Ikaw yung nag-iisang tupa para sa Kanya. Paulit-ulit natin kinakanta dito, alam kong may magagawa ang Diyos, alam kong di rin ginang Diyos ang samu ko. Ano yun? Invento ko lang yun? Invento ni Father Vic yun? Invento ng isang composer? Hindi, biblical yun. Ang sabi ng anghel kay Mama Mary, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang sabi ni Kristo, humingig at bibigyan kita. Alam kong di rin ginang Diyos ang samu ko. Upang pag dumating ang matinding problema sa iyong pamilya at sa buhay mo, mausal mo yon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ginang Diyos ang samu ko. Paniwalaan mo yon, yung kapangyarihan ng mga salitang yon. Kasi hindi salitang tao yon, salita ng Diyos yon. At pangako niya sa iyo yon. Ikaw pa ba ang pabayaan niya? Siya naman itong dahilan kung bakit nasa bangka ka. Kung bakit siya ang asawa mo, kung bakit siya ang anak mo, kung bakit siya ang magulang mo, kung bakit ka ngayon nag-aalaga sa isang taong mahalaga sa iyo. Siya ang dahilan, siya ang umaya sa iyo sa bangka, siya ang pumili ng pamilya mo,
Siya ang dahilan kung bakit nasa bangka ka ngayon. Ikaw pa ba ang pabayaan niya? Gayong hindi tulad ng mga alagad noon. Hindi ka nagdududa sa kapangyarihan at sa pagmamahal niya sa iyo ngayon. Ikaw pa ba ang pabayaan niya? Come on. Hindi magkakagay. Alam po ninyo yung eksena sa Ebanghelyo? Nakita nyo lahat natataranta? Palagay ko, mag-iiba yung eksena. Kung merong kahit isa sa mga alagad, natataranta si Juan, natataranta si Pedro, sabihin ng isang alagad, Pedro, buka nga! Ano ba kayo? Yan siya natutulog, oh. Kasama natin, oh. Siya itong nagsabi, makatatawid tayo, oh. Ano natatakot kayo? Oo, parang lulubog tayo, pero nandiyan siya. Relax lang kayo. Siguro, pumayapa kahit pa paano mga disipulo. Hindi eh. Lahat sabay-sabay eh. Malulunod tayo. Mamatay na tayo. Nagkahawa-hawa. Walang mangyayari kapag nagkakahawa-hawa. Kaya sana, dumating man ang malaking problema sa pamilya, na darating talaga, may magkakasakit, may mamamatay. Kapag natataranta na ang lahat, magpatotoo ka. Sabihin mo, relax lang. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano. Pero makatatawid tayo. Itatawid niya tayo. Kaya patotoo ang tawag doon kasi totoo yon. Hindi mo sinasabi yon sa ganang sarili mo. Sinasabi mo yon sa ganang pananampalataya mo. Amen.